Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Para sa marami, mahahalata na ang isang pamilya ay mayaman sa pamamagitan na lamang ng itsura ng kanilang bahay. Isa na yang nakasanayang basehan ng mga Pinoy na basta mayaman, maganda ang bahay. Mula sa swimming pool, magandang hardin at pasilyo, rooftop na may landingan ng eroplano hanggang sa mga nakadisplay na mamahaling mga sakyan sa kanilang harapan. Ilan lamang ang mga yan sa palatandaan ng isang bahay ay pinaninirahan ng mayamang pamilya. Pero alam nyo ba na sa probinsya ng Cebu, isang bahay kubo ang may sariling underground tunnel? Oo paps, kubo lamang ito pero dinaig pa ang mga palasyo dahil may sarili itong kuweba o tunnel na talaga namang makapanindig balahibo kung ito ay iyong mararating. Bakit nga ba nagkaroon ng tunnel sa ilalim ng bahay kubo na ito sa Cebu? Ano nga ba ang meron sa loob nito na talaga namang gumulat sa buong Pilipinas? Paano nga ba itong nadiskubre ng pamilyang nagmamay-ari ng naturang kubo? Mula ba sila sa isang mayamang pamilya? Halina't atin itong alamin. Sa isla ng Kinatarkan sa probinsya ng Cebu, may isang bahay kubo na kahit maliit lamang ay nagkakasya ang maraming mga tao. Halos nasa 1 metro lamang ang dingding ng bahay kubo at kung papansinin, ang bubong nito ay hindi din ganon kataas. Pero bakit nga ba nagkakasya dito ang napakaraming tao at ano nga ba ang itsura ng kubong ito pagdating sa loob? Mayroong nasa 29 na baitang pababa ang loob ng kubo. Sa ilalim pala ng kubong ito, imbes na lupa, sasalubong sa iyo ang isang lawa. At dahil sa malinaw at presko ang tubig, dinarayo ito ng mga tao at pinipilahan para mapaliguan. Kahit umano hinahagupit na ng malakas na ulan at bagyo ang probinsya, hindi umano ito maapaw. Pero alam nyo ba na aksidente lamang pala ang pagkakadiskubre sa naturang kuweba? Dahil sa kinakapo sa supply ng tubig ang naturang pamilya, tubig ulan lamang ang kanilang inaasahan kaya kapag hindi umuulan, wala din silang naiipong tubig. Dahil dito, naisipin na lang magpagawa na lamang ng balon sa likod ng kanilang bahay. Subalit sa gitna ng kanilang ginagawang paghuhukay, bigla na lamang nahulog ang kanilang ginagamit na bakal panghukay. Sinubukan nilang siyasatin kung bakit nahulog ang bakal. Tinunton nila ang pinaghulugan nito at doon na nila nadiskubre na may lawa pala sa ilalim ng kanilang bakuran.
Mula noon, naisipan ng may-ari ng lupa na tayo nito ng bahay kubo para magsilbing harang at hindi ito basta-basta mapasok ng sinuman. Subalit bukod sa paliligo sa mumunting lawa sa ilalim ng kubo, ang tubig na pumapatak mula sa stalactite sa kuweba, iniipon at iniinom din ng ibang mga tao na pinaniniwalaan na lang nakakagaling umano ito ng ilang mga karamdaman. Ayon sa mga may-ari ng lupa, marami na umano ang nagtangkang bilhin ng naturang lugar sa nakakalulang halaga. Subalit hindi ito binenta ng pamilya dahil naniniwala silang may iba pang mga nakakubling yaman ang kanilang kuweba. Lalo na't nadiskubre din nila na may mga giant clams sa loob o mga taklobo na posibleng may higanteng perlas din sa loob ng mga ito. Sa ngayon ay kinubera na ang naturang higanting perlas para hindi na din ito galawin ng mga bisita ng kuweba. Sa ngayon, kahit ang may-ari ng kuweba, ayaw na rin galawin ang higanting kabibi dahil dapat umano ay makipagtulungan sila sa DNR o Department of Environment and Natural Resources. Sabi ng mga taga-diinda na once nga ma-discovered nila ang clam na mayroong laman sa ilalim na clam, huwag na kamo mag-touch sa clam. Once nga inyo maablihan, yung mapupunta ka mo sa korte. So makukulong. Makukulong. Sa kasalukuyan ay pinangalanan ng D-Clam Cave ang naturang kuweba. Ang salitang ito, bagamat malaki ang kaugnayan sa Taclobo sa Tagalog, ayon sa may-ari ng kuweba, ito pala ang mga initials ng kanyang mga anak. Bakit tinawag niyo itong The Clam Cave Resort? May clam na sa ilaw. May clam na sa ilaw? Yung clam, ay kuna sa akong mga amon pamilya. Kanang C is Charity. Charity. Ang L, Lydia, Lenny. Ang A, Archie. M, Mato. So yun yung pangalan ng mga anak mo, pamamangkin mo, mga ganyan? Mga anak lang. Mga anak. So yung clam ay stands for name ng yung mga anak. Pinupuntahan pa din ng mga tao ang naturang kuweba at binibisita. Sa halagang 60 pesos, maaari mo nang ma-explore at mapasok ang underground cave at makapaligo. Parang mo-adventure ka mo, pasok ka mo sa The Clam Cave. Yung maganda yung mga ginagawa ng ating Panginoon dito. 60 pesos lang yung entrance, pasok. So maraming salamat, Tay.